What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? Paragad! Welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol dito lang yan sa Marikita X Vegas Channel. Gusto ko palang mag-shoutout sa comment section kasi natuwa naman ako dito sa isa nating kaibigan. Sabi ni Najer Makarampat, sabi niya sa akin, Madam, magaling ka maghurado at napapansin ko yung mga kakulangan ng MC na pinupunan mo. Dapat mag-try out ka na para makalaban ka rin sa battle. Sigurado po, champion ka. Sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, ayan o, nag-reply ako, salamat ha, sa totoo lang, nung prime nila Hearty at Lil Sisa, yun yung time na gusto ko mag-try out. Talaga. Kaso may kontrata ako nun. May grupo ako nun eh. Sa girl group. So, yun. Performing artist nga ako na time na yun. Diba? In-explain ko na yun dun sa isang episode eh. Tapos nga, back then, pero, sa totoo lang, sinulatan ko si Hearty. Kasi gumawa ako ng sequel nun. Nung after nila ng laban nila ni Lil Sisa. Ginawan ko siya actually. Kaso wala na yun. Sobrang matagal na yun. Kasi, day 1, diba? Ilang years na ba? Diba? So, yun. Alam mo yun, yung moment ko na kagustuhan ng ganon dati, wala na. Dahil, kumbaga, sa bata, naging matured na ako. At mas pinapahalagahan ko na yung buhay na meron ako ngayon. Mas importante sa akin yung mga mahal ko sa buhay. Importante sila sa akin at ayoko silang madadamay sa laban na sabihan na mamatay na, 'di ba? Or babuyin sa laban. Hindi worth it, 'di ba? Hindi worth it. Kaya nga sa hirap ng buhay ngayon, sa sobrang stress at maraming problems, maraming nangyayari sa mundo, piliin na natin yung battles na paglalaban natin, 'di ba? At kaya nga kailan lang ulit ako nagbalik diba? Recent lang ulit ako bumalik ng panonood sa flip at ng regular dahil na-outgrow ko na nag-matured na ako sa totoo lang. Dati palagi ako nakasubaybay dyan. Tapos palagi ko pang ini-stalk ko yung Facebook ni ni Rick noon sa totoo lang. Kaso lang hindi siya palaging nagpapalit ng profile picture. So yun, tinigilan ko na. Busy na rin naman ako sa buhay, kaya never mind. So, yun. Anyways, katulad nga ng sinabi ko na may mga bagay na gusto ko dating gawin, pero hindi ko na siya gustong gawin ngayon. So, sorry na agad. So, yun. Thank you pa din sobrang na-appreciate ko to. Najer Makarampat, thank you sa'yo. Buhayan naman ako ng loob dun. Pero yeah, aminado ako na gusto ko yon noon. Pero, wala pagka tumatanda ka in a good way at nagmamatured ka in a good way, mas pipiliin mo kung ano yung mga laban na ipaglalaban mo. So, sana makita mo rin sa puso mo na someday na ipaglalaban mo yung gusto mo na para sa'yo ikabubuti mo. Diba, yun. Kumbaga, ako ngayon yung buhay ko para sa ikabubuti ko at sa pamilya ko, ikakabuti nila. Diba? Ganon. Pero, why not? Di natin alam kung ano rin yung naging buhay ko nung naging MC ako that time. Pero, masaya na si Madam ngayon. Diba? Kaya, thank you, Faden. At saka gusto ko rin, shoutout to si Andy. Kasi namusta ko yung bagyo, diba, sa province. Buti naman at okay kayo dyan, Andy Yuan. Yun, so ingat pa rin po palagi. May panibagong bagyo, di ba? Bagyong Leon ba yun? So yun. Game, punta tayo sa request. Isa na namang kaibigan ang papasayahin natin. Hopefully, maging masaya rin ako sa magiging review ko. At actually, hindi talaga review yung ginagawa ko Hindi talaga review yung ginagawa ko. Ginagawa ko is reaction. Kung ano yung naramdaman ko at napagmuni-muni ko sa laban na ito ay legit yun. Diba? Legit yun. Nire-respeto ko yung nararamdaman nyo. Pero
Mga par, si madam lang, ako lang to. Game. Mzite versus Emar. Tara, let's do this. So, ano maganda? Mzite. Si Mzite, given na magaling siya, di ba? Si Emar, gusto ko rin yung mga tirada niya. So, game. Emar Industria. Flip top, second sight, 12, nandito pa rin. TIU Theater, Makati, huling laban na ngayong gabi. Unang event ng taong 2024. Flip top magigay para sa sarili nyo at para sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, shoutout sa Buenas, sa TMT VIP at sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Siyempre, Flip top staff, palagi. Crown, Black Manila, RJC, Hypebeat, Branded, lahat ng tumutulong sumusuporta, Got Bars, palagi, Motos Battle League, Polo Battle League. At sa kanan ko, representing Pasig at Leyte, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Mzite. Respeto di hinihingi. Sa kaliwa naman, silang Cavite represent, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay MR Industria. Nalaan ng lahat, hindi ito. Shoutout din palagi, Ingay Leka. At shoutouts nga pala sa mga 1 Minute Luzon na kasama natin dito ngayon. Mga bagong abangan nyo sa liga. Nanalo ng coin toss si Mzite. Pinili nga mauna si MR Industria. Non-tournament battle to. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, second sight, 12. MR. Bakit? Anong nasa isip nyo? Hiniisip nyo kung anong nasa isip ko? Ang nasa isip ko'y wala kang isip. Letrahan mo para lang sa mga mangmang. Isa ka sa punot dulo, kaya ang teatrong pugutan ng ulo ay naging peryahang masangsang. Wala kang isip, Mzite. Masisiba ka ngayon ng sibik at kultura at agham. Sobrang liit pa naman ang bukabularyo mo at ang bao mo'y pinamamahaya na lang ng langgam. Tapos ito ang estilo. Dang. Ang bigat nun yung sibika at kultura alone, 'di ba? Yung history, ang bigat na asignatura nun. Nilagyan mo pa ng agham. 'Di ba? Ng science. Yung science, 'di ba? Ilong kinaugalian na ginahas at gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na ng marami. Ito ang inyong estilong kinaugalian na ginahasa na ng marami. Mga baduy kayo, sabi ni Rame. Hindi na dapat pang dumami ang mga nangangating mga palad, ngunit naghuhugas kamay. Kunwari, sasalaksakan kita ng maka, lumang panitikan, total wala ka namang maka, bagong nasasabi. Taimtim kitang kakatayin dyan sa lugar mong komportable. Kokonektahan kita ng morpe, mang ang kuryente ay doble-doble. At kung sasabihin mong hindi ito rekta, ay mahina na ang iyong kable. Flip top game! Maganda naman yung reference niya, no? Nagbigay siya ng iba't ibang asignatura. Pero before that, sinet niya muna as theater Ginawa niya muna parang chatroom, naging pugutan ng ulo. At chatroom pugutan ng ulo is tinutukoy niya yung liga. So, naging parang circus na katawa-tawa dahil sa style nila Mzite na gasgasado na at ginahasa. Parang pinapakita niya dito na sino-sino na yung gumamit yung style na yan 'di ba? So parang gasgasado na, 'di ba? At ginahasa, parang masakit na termino yung ginahasa pero metaphor naman 'yun. Game! Kanina pa. Kaso yung tornilyo ni Mzite, kalawangin na, hindi na mapihit. Sobrang
Sobrang bagal ng evolusyon mo sa paglaki ng ulo, pabata naman ang isip. Sa kakarampot na salita, paikot-ikot lang, paulit-ulit-ulit. Nagtandaan at nag-idara ng mga linya, ganun ka pa rin gumuhit, guhit. Huwag ka nang umukit, hindi ka bumabakas. Pangunahing tauhan nyo, mauuna pa sa pangwakas. Nasa pulso ka magsulat. Nasa pulso to magsulat, rima ko tagalaslas, taga-tahi ka ng rima, boses ko ang taga-sastas, taga-kabiti ako'y sadyang matayog aking balangkas, na kahit ikaw ay nasa taas, aking maibababa, balangkas. May nag-iisip ng ererebat. Ipapaalala ko lang ha, ako ang salamin. Refleksyon ako ng iyong bawat isusumbat. Titulo, shing! Kayamanan, shing! Kasikatan, shing! Karangalan, ikaw po yan lahat. Pero aklat ko ang binabasa ng kaapu-apuhan mo sa hinaharap. Salita ko ang sandata nila sa mga tao mapanakit at tulad mong mapagpanggap. Nais mo silang tulungan, tumigil ka na mag-rap kasi ang sarap neto ratratin. Kasi dama ko masasama mong balak. Katawan mo'y pagpuputol-putulin at pipigain hanggang sa huling latak at ibuboro hanggang maging ganap na to na alak. Ano pang ginagawa mo dyan, Enigma? Po, pwede mo na tong itulak. Ang ganda nung ano niya, nung flow niya. Lalo na yung umpisa. Yung nagtuloy-tuloy yung about sa subjects, diba? Ang asignatura na Pilipino. Malakas siya, kaso lang, maraming fill-in. Alam mo yun, maraming fillers na yung inuulit-ulit nga. Maganda naman yun kung sa beat mo nga ilalagay. Pero, yun nga. Buti na lang, kinakabahan ako kanina, akala ko mag-focus siya sa evolution. Buti na lang, hindi. Buti na lang, parang, inano niya lang yun. Parang ginamit niya lang na, parang isang part din ng subject ng teorya, diba? Kasi teorya naman yun. So, buti na lang din siya nag-focus doon kasi, diba, gas-gas na rin kasi yung evolution. Marami na rin gumagamit noon. Pero anyways, nakita ko naman na sana ang pinagamit niya yung ender, yung about sa, nag-iisip na siya ng pang-rebat. Kasi ang ganda nun, dahil sa nung umpisa niya, inaano niya rin na anong iniisip nyo, diba? So, maganda na naging consistent siya dun sa crowd engagement na about sa pag-iisip. And then, nag-iisip siya ng irerebat. So, maganda rin yun sa pangwakas niya. Yun. Pero over time ang ilang minutes lang ba sila dapat? Game, let's see, Mzite. Magaling. Kaso ayun na yon, yung sulat mo, naging peryahan lang naman tong entabladong to nung dumating yung leon na katulad ko. Sabi mo sa laban mo kay... Anong pakiramdam? Gusto ko yung rebat niya. Kinonect na talaga na dun sa may peryahan, di ba? Circus yating nasabi ko, pero peryahan, no? Yung Tagalog. Di ba nga, dahil sa peryahan, sa circus, na yung mga bonggang circus, may mga leon nga, di ba, na nag-show, na nagpa-perform. Kaya ganda rin nun. Ng panghuling laban. Nakakabagot? Nakakainip? Ano ang kahulugan? Ito ang sagot dyan. Andito ka na sa level kung saan magkakasubukan kung tunay bang may kabuluhan o baka naman hindi lang dinadalaw ng antok kaya nagkakagulo yan. Ngayon magkakaalaman kung kaya mo bang lumikha ng ingay sa oras ng tulugan. Hindi mo ba natunugan? Ako ang pumili ng labang to para malaman ko nga mga buto mo ay matitibay talaga. Kaso dinig ko ang tibok ng puso mo na ang himigay ka ba, kaya hinihingi pa lang kita, alam kong bibigay ka na. Gusto mong malaman ang pagitan natin, ikay lumapit, halika. Kung puno ka ng pang-uri. Ang ganda nun, no? Yung hinihingi pa lang kita, alam kong bibigay ka na.
Diba parang hihiningi pa lang, tapos bibigay ka na. Parang bibigyan mo na siya. Bibigay ka na sa kanya. Ang ganda ng laro nun, actually. Gusto ko Sa yun. akin, pandiwa. Di lang basta gamit ng rima, balakarit ng sima. Ano naman si Pandiwa? Wala na bang iba, please? Tama na muna yung Pandiwa. Di ba susukat ang talas ng dila sa gamit ng wika, kundi sa lalim ng hiwa? 10 taon na akong narito, may ilan na rin humarap sa akin na napahamak. At sa kakahanap, ang natagpuan ko ay balon. May lalim na walang lawak. Tila isang kahig, isang tukang, nakayukot. Wait lang. Yung balon, ginamit na ni Sak yun, diba? Ang gusto ko yung wika, may wika pero walang, yung wika pero hindi naman nasusukat sa wika kundi sa lalim ng hiwa or ng sugat, diba? Yung balon na malawak, ano na to, diba? Na, ano na rin to ni Sak, nagamit na rin niya yun. Nakanganga. Nagtrabaho ng isang buwan para lang sumahod ng may mga kamaong nakasara. Gusto mo ng sunod-sunod na sapakan o kung gusto mo, sagpangan. Kaso mawawalan to ng pangalan. Dahil pagtapos, baka hindi nyo na makilala tong Ginoo sa aking kanan o kahit sa stilong kaliwaan, alam kong mainit ka ngayon. Kada laban ay kapanapanabik ng araw. Kung apoy mo ay santel mo, ako'y palaging handa sa papalapit na araw. Kaya laging sayang lang ang mga naubos mong alak at usok. Mali ka ng tinansya mo. Sa akin ka makipagsunugan ng baga, iiwanan kitang abo. Sunog, baga, abo, alam mo. Kailan may hindi ito magiging handa sa dilubyong daladala ko. Kung hangad mo ay kasikatan, pasensyahan, hindi mo na panahon to. Mas magaling, mas may napatunayan at narating ako sa'yo. Hayaan mo lang na magyabang ako. Dahil sa oras na tumigil ang hangin, ang lagay mo alanganin at nasa mata ng bagyo. Mahilig ka sumilip sa hinaharap, tama? Hindi mo ba nasilip ang gabing to? Kung saan may nakita kang silid, paulit-ulit ang katapusan, tila inutangan niyang hindi na inimik, tila panaginip na hindi nakapikit, hindi makasigaw nakatahikan niyang bibig, sa duloy may lagusan at ako ang nakaharang, kung kaya't wala nang nakaraan, siya ay hindi nakabalik. Pero pagbibigyan kitang panandalian lingunin, lahat ng alaala mo matapos kitang balian ng leeg. Nagkamali ka ng dinig. Inaasahan mo ba'y walang humpay na panlalait at komedya? Ako ay titigan mo ng mata sa mata. Malas mo at hindi ako naparito para magpatawa. Wala akong puntong ligaw, di mambubulahaw ng tulog, walang sisinuhing iba. Laman ng sulat ko'y purong ikaw, kaya hindi lang durog, pipinuhin kita. Galingan mo. Okay naman din yung giggle. Kaso nga, ito na naman ako, kaso lang. Pero, maganda, kaso lang. Yun nga, yung angas, delivery, MZ na yan di ba? Given na yun. Kaso lang parang mas nag-expect ako. Parang nag-expect ako ng mas todo. Pero, round 1 pa lang naman di ba? Round 1 pa lang naman. So, tingnan natin. Okay naman yun nga. Sabi ko nga, di ba, yung selfie bar, mas effective yun sa round 1. Which is, puti, ginamit niya na dito. Let's go. MR. Oo nga naman. Pero, base sa mga narinig nyo at narinig ko sa'yo, senyalis siya ng malalim na depresyon. Natural, depresyon, hindi halata. Na ganito ang itsura ng makatang Ayun na yun ba yung rebat niya? Sayang sana ginalingan niya yung rebat niya. malungkot sa harap ng kanyang mga pinapasaya. Namamanhid na panloob na sa palabas na ito niya lang na ipadarama. At ang tanging lunas kong dala ay ang patayin ka kasi wala kang halaga. Tarantadong manipuladong akala mo ikaw ang nang mamanipula. Puna ka ng puna ng mga ayaw mong maging, di mo napupuna na naging, ganon ka na. Ganon na rin ang iyong destinasyon na gawa mo pang ikumpara. Ang ginugol mong mahabang panahon, pero hindi ka naman na iba sa iba habang sulat ko inaaral.
literatura pampanitikan. Sulat mo tinatapal sa sikmura ng kabag ng mamamayan. Magsukatan na ng kalakal, hindi neto makakwenta aking kalakalan. Magmumuka ka lang veteranong kulang-kulang at yon ang iyong kakulangan. Bunga ka lang. Ang ganda nito, naging consistent siya, tinire-diretso niya yung reference niya ng 1, tsaka sa 2, connected, 'di ba? Literatura, tsaka panitikan, literature, and ang ganda nun kasi, para sa akin tinitignan ko talaga yung bawat connection. Pero kung wala naman, pwede mo namang i-judge ng individual yon. Pero as much as possible, mas nakikita ko yung creativity ng isang MC. Kung mako-connect niya yung lahat ng rounds niya. So, ayos si Emar. Ng sama ng loob na pinitas ni Eva at Adan. Ang kaso, bunga ka ng kamangmangan kaya hindi ka kinagatan. Itinapong kat na bulok, inugat tumayog, naging ganap na puno. Pinutol sinunog, inuling naging lapis na mga estudyante ayaw matuto. At nang dinala namin sa pagamutan ay sinapian pala ng nuno. Alam niyo na yung kung sino, hindi ko na kailangan pang ituro. Galing. Gusto ko yun, yung hindi ka kinagatan na bunga dahil bunga ka ng kamangmangan. Kasi yung tinutukay niya yung kinagatan na bunga ni Adan at Eva. Hindi kasi yun talaga apple, diba? Yun nga yung sinasabi ko na bunga yun ng yung puno sa hardin ng Eden is yun yung pinagbawal ng Diyos na kainin nila. Yung bunga ng knowing the good and evil. Yung pagkakaalam ng masama at mabuti. So, pagkakain nila nun, namulat sila, na ba't ako nakahubad? So, yun. So, maganda yun. Para sa akin, ang ganda nung connection nito sa una. Kasi, naglapag siya ng evolution, ng teorya, ng siyensya sa round 1 niya. And then dito, naglagay naman siya ng creation, diba? Ng creationism. Kaya, para sa akin, napaka-consistent. Bagkos, iduduro ng iduduro ang sulating nakasistema. Yung pantig, dinig na dinig, kaparehot, kapareha. Nakakasukan at nakakasawa ang mga luto mong ibinibenta. Panlasang elementarya sa edad mo na 30, inang M-site yan. Ang bango pa naman ang pangalan mo. Ang lansa lang pag binabanggit. Ngalan ng Serene sa gubat na nais ni Sendlok mabingwit. Kaya naman pala may buntot hasang at kaliskis. Nahuli sa sarili niyang bibig sa kakabungis-ngis. Pues magtitiis ka sa tistis na hindi nagmimintis. Pinong-pinong pang is-is, ninipis to kahit lumihis. Itong abnoy, bubuhusan ko to ng barnis. Sisilabang kita habang pinaghahataw ka pa ng arnis. At bigkis na nagbabaga mga bakala sa katawan mo ililingkis. Sabay ipapako kita sa krus nang maalala mong ikaw si Chris. Chris. Inano niya, pinito niya doon. Hindi niya totally sinabi na si Chris. Diba? Na nakapako sa cruise. Ganda rin. Consistent. Tapos, ito na yung sinasabi ko na dapat pagpapalapit ka na sa round 3, kinakatay mo na yung yung kalaban mo. Diba? Binigay yun binigay ni Emma yun. Ganda yun. Okay, let's go. Napakahusay mo magturo. Matalim ang diksyonaryo. Kaso nagkamali ka ng turo, maghanap ka na ng matinik na albularyo. Yung mga katulad mo ng estilong panglaban, puro na lang, ako ang. Mga alanganin bagsakan, kaya isa-isa nang nakumang. Para nga pa sa sining at masabing ikay higit na magaling sa kanila, kaso nga lang kung madali lang mahambing, paano naging kakaiba? Purong Tagalog, pero pagkatapos ng kada ikot, sisigaw ng time. Wag mo ikaila. Asa ng paninindigan doon? Nabali na yung dating di magiba. Tangina, gagamit ng mga hindi niya alam na salita. Purong Tagalog, na may konting Ingles, walang isang salita.
Mag-iipon ng malalalim na kataga, tagpi-tagping pagsasamahin. Kung kaya't nagiging patapon, mali-mali pagkakasalin. Huwag nyo sa rima ibase, dapat may kalakip na imahe, kahit pa ilalim na dinali. Gato maging ibang klase, sa paggamit lamang ng tulay may naitawid na mensahe. Galit sa mga mababaw, na dapat ngay magpasalamat ka na lang at sila ay yakapin mo. Isipin mo na kung wala yung mga yan, walang basihan yung lalim mo. Masisisi mo ba ang ilan na kung yun ang napili nilang daanan? Sa mata mo'y kahinaan at kapintasan, samantalang isa ka sa naaambunan ng pakinabang. Komedya ang unang tinangkilik sa liga, tama? Mga panoong hindi pa kami nahanap ni Enigma. Hindi naman kami nagtatago. Kung saan bilang pa lang ang malalalim at mga lirikal na naglalaro. Hanggang sa unti-unti nang naging pantay ang pagtanggap at hindi na nagkalayo. Ang punto ko dito, huwag kang bano. Kung walang mga namuhunan, walang industriyang lalago. Matuto kang rumespeto ng pagkakaiba, wala pa tayo sa sukdulan. Hindi pa yan ang ugat ng lahat. Ito ay piraso pa lamang ng bubog sa mga umaastang mulat na mulat. O ano na, makalumang tao. Nagulat ka ba sa kaharap mong kawal? Ang ganda nun, yung mga durog sa mga mulat na mulat. Interpretation ko lang naman to, no, na maaaring sinasabihan niya. Kasi kanina sa round 1, parang narinig ko, sinabihan niya ng about tokhang eh. May narinig ako ng word nun. So parang dito, parang naging consistent yung round 2 niya. Dahil parang sinasabihan niya na nagdudurog siya, di ba? Parang maging mulat na mulat siya. Di ba ganun yung parang mga effect nung paggamit ng dinurog na dinurog na gamot. So, ang ganda nun, no? Di niya man sinasabi ng direkta, pero pag nakita mo yun visually, ganun siya. So, anyways, gusto ko rin, bakit? Dinidisrespect ba ni MR Industria yung mga mabababaw na tao, katulad ng sinasabi ni Mzite? Diba? Kasi, maganda naman yung pinapoint out niya dito na kung hindi dahil dun sa mga mabababaw, hindi magkakaroon ng malalim. Yes. Kasi, mababaw muna bago maging malalim. At doon naman nag-start lahat. Diba? Sa pagiging mababaw. Depende na yon kung nag-umpisa ka na ng malalim. At kung ganun man si Industria, or hindi ko alam kung may laban ba siya na dinedisrespect niya yung mga mamababaw na mga tao or audience, paki-comment na lang kung may ganun siyang laban para makarelate naman si Madam, since recent lang naman ako nagbalik ulit sa Flip Top. So yun, na-appreciate ko yung angle dito ni Mzite. Na tila tukhang na sa panahon ng bato biglang nilabasan ng bakal, kaya bilisan ng hakbang ng matalisod. Ang galing, no? Kumunik dun sa sinasabi ko. First time ko ito mapanood, kumbaga, parang na-visualize ko lang kasi talaga agad yung about sa dinurog na, So, ang galing. Hindi ko alam na yung pala talaga yun. Magugulantang sa kada ikot. Nasa ulo mo ang tanda, kaya malabo yan na makalimot. Pag natapa, pagkatakba, halaluhod, tapat sa bilog. Sa iiwanan kong marka, walang paghilom. Sariling wika ba? Sige po kang bibig, bang-bang sa taga-ilog. Para saan nga ba ang lahat ng to? Para saan nga ba ang lahat ng to? Ano ang nais kong iparating? Nais kong matuto kang gumamit ng sandata na hindi nasasakripisyo ang galing. Kahit na alam ko ng lahat ng to ay baliwala, sapagkat ang tanging nais niyang gawin ay ang magpaputok sa ulo na walang gamit na baril. Ganda na, no? Yung parang cinematic effect, dramatic scene. Maganda yun. Yung angas talaga ni Mzite, hindi mo na maano sa kanya yun maaalis sa kanya yun kahit. Napanood ko yung niya, yung bahay cutting niya, kinatay niya talaga si Bayaw doon. Anyways, ano pa ba yung mga, hindi na ako nakapag-notes, pero nagandahan ako sa storytelling niya. Na ginenggeng niya, diba? Dini-DS eh. So, para sa akin, malakas yung round 2 niya. Actually, pares silang malakas. Kaya, mabigat yung laban na to. For sure, mahihirapan yung mga hurado dito. Kasi, dikit yung laban. Diba? Pares silang magaling. Yan.
Galit na ito. Diyan ka magaling. Ikaw naman, nakita niyo naman, di ba? Diyan ka lilibing. Diyan ka nagkaroon. Diyan ka rin aagnasin. Pero, bago ang lahat, bungo mo ay bibiyakin. Kukunin ko ang utak mo nang wala nang isipin. At ang iyong kaluluway, isisilang na ikaw pa rin muli itong magaganap. Muli ko na namang babanggitin. Tamang bara sa tamang oras sa tamang bara. Tamang tao sa tamang lugar, tamang punyal, tamang pagtarak ng industriya ang batayang panlipunan pang ng hamak. Sumisining aking letra'y nakabubuo ng imahe sa utak, kaya nga nakapagtataka. Bakit nais mo kong gapiin? Ako ang iyong wika na dala mo kahit saang kadalhin. Nais mo kong pigilang lumago, muling gamitin at angkinin. Nais ko lang naman ay muli niyo akong mahalin. Pagkat ang alpabeto mo ay pangalan ko rin, nagkataon lang na isa kang iskwating. Ako pala si Emar. Teknikal ang material, materyales para teknikal. Espiritual, mamersonal, natural sa aking personal. Eto nanliliit lang tong mortal. Yung susi ko'y malasusi sa mortal na mga mortal at ng mga lokal. Kaya plasma, matagal na kitang napapanaginipan. Niyuyurakan kita habang pinapaliwanagan ng totoong kadiliman. Wala ka sa dilim, Plas. Nasa lilim ka. Kaya Paulo at Paulo, yung pangalan yung dalawa, iaalay ko sa aking ina, ibabalik ko sa Biblia. Maalam ko, hindi ito ang pangalap mo sa aking maging. Pero hindi mo kasalanan na pinili kong maging kalawakan kaysa sa pagnanasa mo sa aking maging isang bituin. Pero sa'yo ako nang galing, ma. Kaya kong higitan ang mga kaya mong gawin. Kaya kong patunayan na mas makinang ang bituin sa pinapangarap kong dilim at isa ka sa patunay. Isang bituing lumilikha para sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang nasa likod ng kinang ng mga humahamak sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang kulay sa mga piyesa na mga itinatapat sa akin. Pagkat ang kadiliman mo ay kaya kong yakapin, kaya kong gunawin, dito ko nasusukatin, at kaya wala ako sa isa buhay para katayin ka't hindi na buhayin. Sa aking kamay ka mamamatayan na napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Sayang, kinikilig na ako sa una eh. Lumiko eh. Di dumire-diretso eh. Nawala sa momentum. Sana din hindi na niya sinama si Plasma. Sana rumekta lang siya kay rumekta lang siya kay Emzai. Tangina, yung ako sa round 3 mo. Emma, ba't ganyan ka? Kinikilig na ako nung una eh. Sorry, Pep. Pero pag ako nakakarinig ng mga malalalim na Tagalog, na ginaganahan talaga ako. Mar naman. Sana hindi na. Sana filter. Pero yun. Okay. M-site. Tapos ka na? Mali ka ng tugon. Kung sinabi kong tapos ka na, hindi yung tanong. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong kung ano ka ngayon ay ganyan kami noon? Kaso kung gusto mong tumagal, kailangan mo matutunang sumabay sa pagbabago ng panahon. Kaso ngayon, yung estilong akala ko'y limot ko na nanumbalik. Pinagtuunan ng labis. Tandaan mong mas mabiin ang sulat kapag mapurol ang lapis. Yung mga tunog magkakawangis, puro komedya, pwe! Patayan tong inoohan mo. Sumigaw ka dyan at maglupasay hanggang mapaos. Sa digmaan, hindi inaalam kung sinong may mas mahusay na panday. Ang mahalaga, sinong buhay pagkatapos. Ibolusyon ka baka mo? Gaano mang kalawak ang kagubatan, sa dambuhalang alon ay lunod, lahat ay wawasakin. At ang tanging matitirang nakatayo ay yung may ugat na malalalim. Nangyari ang hindi inaasahan. Nakulong at nagtigil ang mundo, binalot ng sakit at kahirapan. Pinilit na gawan ng paraan na maibalik ang mga laban. May salapi sa usapan.
pero hindi salapi ang usapan. At nung nanumbalik na sa normal, Ang ganda nun, no? Yung parang yung tao may pera, pero yung pera may tao. Ano to? Diba, ang ganda nun, ang ganda ng pagkakalaro nun, magkaiba kasi ng meaning yun eh, diba? Pinag-uusapan yung pera, pero hindi usapan yung pera. Like, hindi mo mabibigyan ng price yung isang bagay na gusto ko namang gawin, 'di ba? Gusto ko mag-perform, 'di ba? Halimbawa, gusto ko mag-perform sa isang pinapangarap kong stadium, 'di ba? May pinag-usapan tayo about sa pera, kung magkano yung talent fee ko, pero ako ma-achieve ko lang yung pagpe-perform doon, 'di ba? 'Di ba kahit maliit lang na i-bayad mo sa akin, go ako kasi pangarap ko 'yun. So, okay. kanya-kanyang pasiklaban, nagsisiga-sigaan. Hoy! Lumabas ka lang nung may araw nang nasisilayan, pero nung panahon ng taglamig, kami-kami nagsilaban. Nasaan ka nung ang sinasakyan mo muntik na mahulog sa bangin dahil may problema sa pagtakbo? Nakatulala ka lang. Di ka man lang kumuha ng pangkalso. Anigma, wag naman sana. Sakali na ang industriya ay muli mang maging putang ina mo, walang iba, kami-kami pa rin ang sasagip sa'yo. Malutong ba? Malutong ba? Yan ang kaisa-isang murang na isulat ko. Ngayon mo sabihin na wala akong pagmamahal sa kulturang to. Sige kayo na, mga pinakamalalim, matalim, nakakaaliw, at mga nararapat na idolo. Di ko kailangan bigyan ng titulo pangalan ko, yung pangalan ko nasa lahat ng titulo. Sapagkat kung ang tunay na buhay may basihan at sukatan ng husay, nagawa kong isabuhay. Isa ka lamang sa mga halimbawa, isa ako sa patunay. At sa paglipas... Maganda yun. Parang isa ka sa example, pero ako yung living proof, diba? Pwede kang maging isang halimbawa, pero ako yung living proof. Maganda rin yung storytelling niya at yung about sa nung nalunod, 'di ba? Nalunod, nagkaroon ng trahedya, nagkaroon ng mga sakit. Lumabas lang daw sa MR Industria nung nagkaroon na ng araw. Pwede rin tong tumukoy sa sa isang kwento sa Bible nung panahon ni Noe, 'di ba? Yung arko ni Noe, na kung saan binigyan sila ng instruction na na magstay sa loob. Si MR Industria siguro siya yung isa sa tinutukoy dito ni Mzite na hindi nagbigay ng pansin dun sa warning at sa babala na binigay na Diyos sa mga tao na magkakaroon ng isang malawakang pagbaha at lahat nga ay lilinisin yung lupa. So magandang yun. Para sa akin magandang visual story yun. At yun yung specific na story na gumana sa utak ko. So yun, na-share ko lang. Sa mga taon ay may malaking pinagbago na. Nasa palaliman ka pa lang, gumagawa na ako ng bangkat, tumatawid kabilang ibayo pa. Pero hindi ibig sabihin... Ang galing, kumunik na naman. Oh my God, yun nga yung bangka, di ba? Pero rin siyang sumimbolo sa arko. Feeling ko, ito yun eh. Feeling ko ganun siya. Yung ark, tapos yung ginagawang bangka ni Mzite, ay yung arkang magsasalba sa mga tao nung panahon nila Noe sa Biblia. At ito, yung bangka na sinasabi niya, ito yung magsasalba sa atin eh, di ba? Ako pa rin yung sasagip sa'yo. Parang sinasabi ni Mzite na kung sa paano mong ways, magkaloko-loko ulit yung earth, ako pa rin magsasalba sa'yo. Parang ginaano ni Mzite kay MR. Sabihin niya na ikay mahina, sadyang pag hinambing lang ay dehado ka. Nagpapatalas ka pa lang ng talim, hinahasa ko, ibang tao na. Sapagkat matatapos din ang panahon ng pangangaso, may hangganan din ang pag-apak sa ganto. Pero kung sakaling mawala man ako, ang iiwanan kong pamana ay mga palaso, ang desirasyon ay sa iyong tuhod, sa balikat, sadyang katawan mo ang pagbubuntungan, at yung mga bakante naman, magmimistulang palatandaan ng mga hindi ko pa napupuntahan. Ikaw ba ay naguguluhan? Ako ang bugtong na hindi masagot. Bukod tanging nasa harapan mong hindi mo abot, mali ka nang nasilip. Dito ang hinaharap. Tanong ay bakit ganto? Napag-iiwan na ka na MR, ang kalaban mo yung dating ako. At bago matapos to, at ang mga nakikinig mag-ingay,
Magaling ka naman, kaso nadala sa maling palagay. Mahusay bukod tangi sa mga naging kasabay, ang pagkakamali niya lang ay lumaban sa taong anumang sining ay kayang gawing pamatay. Ito mag-iay. Flip top. Ganda na, no? Ganda nun. Dikit yung laban, except for round 3. Yung round 1, bigay ko kay kay Emar. Nagustuhan ko yung wag kang umukit kasi di ka naman babakat. Tapos, meron tong kaparehas na visual kay kay Mzite, which is yung kapag mapurol yung lapis, mas madiin yung sulat. So, para sa akin, round 1, bibigyan ko kay Emar. Round 2, and round 2, tabla. Round 3, Mzite. So, bahala na kayo. Second side, 12. Emar Industria versus Mzite. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Panalo tayo lahat sa laban na yun. Pero ang boto ng hurado, 3-2. Mag-iay para kay Mzite. Sabi ko sa inyo dikit Side. Dugat Pinas, maraming salamat. Inili ka, M-Side. Maraming salamat, Emar, sa solid na laban. Para sa battle rap. Yan, stop tayo dyan sa nagkamayang masaya. Kasi noon, promise, may part na kinikilig na ako. Tapos binili ni binili ni Emar Saan yung round 3? Sa round 3 talaga, actually, nagkatalo. Kasi, ito nang sasabi ko palagi, dapat yung round 3 yung pinaka solid, 'di ba? At saka wag na kayong yung liliko, 'di ba? Targetin nyo, rumekta kayo, kumbaga tumbukin nyo, tumbukin, sobrang tumbukin nyo sa round 3 kasi sa round 3 magkakaalaman, 'di ba? Round 1, selfie bar, warm up, pamparis ng kaba. Diyan kayo diyan kayo mag-punchlines ng madaming. Diyan kayo magpatawa. Then, round 2, sumeryoso na kayo. Diba? Round 3, di nyo pwedeng pakawalan yung round 3. Yung dapat yung pinakamahalaga yung round 3. Pero, all in all, diba? Mga judges naman na tumitingin sa kabuuan. Pero eto, opinion ko lang naman to. Diba? Sa akin naman to. Komento ko to at pagkikritik ko to. So, pasensya na. Diba? Ako lang to, Beshi. So, yun. Thank you. Thank you sa laban na to. Galing. Expected ko na magandang laban kasi Mzite Emar. Thank you po sa Enigma. Ganda ng laban na to. Thank you, Flip Top Events. Hirap magpa-event ng ginto. Lahat kasi ilaw, sounds, kailangan mo lahat i-check yan. Lahat ng mga manonood kakap-kapan, diba? So, yun. Saya. Diba? Saya. May malutong, pero sabi nga niya, kahit sa isang murang bibigay ko sa'yo at namnamin mo to. Ayun. Congrats! Kaya, yun. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Ako pa rin ang inyong lingkod. Marikita in the house. Yeah. Follow, like, share, subscribe. Hanggang sa muli. Kita-kits. Subscribe ka na. For sure, babalik ka rin. Sige na. Shoutout to Shadow. Follow